Payak man ang kanilang pamumuhay, pinalaking magalang at disiplinado si Andre ng kanyang mga magulang. Sila ay nakatira sa isang magulong lugar sa Metro Manila, kaya naman bata pa lamang ay nakahiligan na niya ang makipag-away kasama ang barkada. Hindi nga, nanay at tatay ko, ayaw nga nila ng away. Pag lalaki ka, kahit bata ka, kahit na ayaw mong makipag-away, pero kapag naghamunan na, parang napapasabay ako sa kanila. Uwi ako ng bahay, hindi alam ng nanay ko, nakipagsuntukan ako. Nagpatuloy ang masamang impluwensya ng mga barkada kay Andre. Enjoy ko yung kanilang company, pero yung company nila panegatibo sa buhay ko. Impluwensya ng mga kabarkada ko. Sasabihin sa kanila. Kasi ako pinakabata eh. Sabihin nila, subukan mo, subukan mo. Hindi ako marunong. Wala akong kaalam-alam. Tinry ko minsan. First time ko makaranas. Tuloy-tuloy na yun. Sa kabila ng mga maling natutunan sa mga barkada, si Andre ay naging malapit sa kanyang mga magulang. Subalit upang guminhawa ang kanilang pamumuhay, nag-abroad ang kanyang ama. Maayos ang relasyon ko sa tatay ko, lalo na sa nanay ko. Close ako sa nanay. Kinakailangan alas 12 ng tanghali pagkatapos ng lunch, matutulog kami. 6 years old ako noon, naalala ko, binuhat pa ako ng tatay ko, pinaliguan ako, naalala ko yun, pinaliguan ako. Ay ako, pinaliguan ako ng tatay. Binuhat ako ng tatay ko. Sorry, tatay. Kaya lang nag-abroad na siya. 8 years old na ako noon. Hindi ko na. Emotionally, hindi ako nalapit sa kanya. Hindi ako naging open sa kanya. Parang nahihiya akong lumapit, makipag-usap sa kanya. During those times na nandito siya, binubuhat niya ako. Ganun. Na-miss ko yun. Yung longing kong yun, sama, kasi bata pa, no? Nako-compensate yun noong well-provided na kami during that time. Makalipas ang ilang taon, nakalipat sa kanilang sariling bahay at nag-aaral sa isang pribadong paaralan si Andre at ang kanyang mga kapatid. Masipag siyang mag-aral, subalit sa edad na 15, siya'y nagkaroon na ng kaso. Nagkatirahan. Tapos ang nangyari, siyempre, teritoryo namin yun, yung isang ano namin doon, binira kagad yung isang tao, binira kagad. Hawak ko yung 2x2, hataw dito. Basta makahataw lang ako ng tao. After 2 days, 3 days, may sumpuin na. May kaso na kami, nakademanda na kami. Kasama ako noon. Nagpaareglo ang kanilang mga nabiktima, kung kaya't si Andre ay hindi nakulong. Gayunman, hindi niya maiwasang saktan din ang kanyang mga kapatid. Pag binagbabawalan ko sila at lumalaban sila, doon ako nagagalit talaga sa kanila. Pero as far as yung common na pagtitinginan namin bilang magkakapatid, tumatakbo naman ang normal yun. Hindi naman yung palaging sa bahay, palaging away na away. Hindi naman. But there are situations na bilang panganay, ayoko nung lalaban sa akin. Minsan, isang sitwasyon, nanay ko naman ang nilabanan nung kapatid ko. Nagalit ako roon. Lumaban siya. Doon ko siya nasaktan. Lalo na nanay ko. Mahal na mahal ko nanay ko. Pag na-disrespect, lumalaban talaga ako. Yung si Amelita na close ko, nung lumabas siya nung veranda, nung namin, terrace, naka-short ka. Sabi ko, ba't kaya nasuot mo? Sabi ko nga sa kanya. Ganun eh. Sabi ko, ayokong lalabas ka ng naka-short. Lumaban sa akin. Pagpasok ng ganyan, hinila kong ganyan. Sinampal ko siyang ganyan. Tanggal kong ganyan. Dahil sa sama ng loob, si Amelita ay nagtangkang magpatiwakal. During that time, di ko alam na pangit yung ginawa ko. During that time. Basta ang isip ko, ang mindset ko, gusto ko siya ipagtanggol doon sa mga malisyosong mata na titingin sa kanya. Nag-attempt siya. At nag-attempt siya somehow na, pero may sugat. May sugat siya. Tatlo na hiwa dito. Yung pride ko bilang isang kuya, basta ang damdamin ko noon, ginawa ko yan dahil gusto kitang protektahan. Bahala ka kung ano yung gagawin mo sa sarili mo. So lumipas yung panahon, ganun lang, nagkausap kami, parang baliwala na. Para akong tumayo kasi na decision maker sa bahay. At an early age, So na-develop sa akin yung kaisipan na leader ako. Ako leader ng bahay. In the absence of my dad.
Isang araw, umuwi ang kanilang ama dahil sa kaguluhan sa bansang pinagtatrabahuhan nito. Anong kahihinatnan ng pamilya ni Andre sa pag-uwi ng kanilang haligi ng tahanan? Alamin bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Pagka-uwi ng ama mula sa abroad, hindi agad ito nakahanap ng permanenteng trabaho. Unti-unting naubos ang kanilang ipon hanggang sa nakapagtrabaho ito sa isang semi-government company. Ngunit kulang ang inaabot na sahod ng kanyang ama sa kanyang ina dahil sa pambababae nito. Ang kanyang mga nakarelasyon is 23 years old and 18 years old. Batikan ng tatay ko during that time. That created so much turmoil and chaos sa family namin talaga. Yun eh. Wala kaming pera, wala kaming pagkain. Ano yun? Nakita ko yung sitwasyon na yun. Kaya talaga naghirap nga kami ng panahon yun. At the same time, ang nanay ko nabuntis. Isang gabi, nakita ni Andre ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Pag kinokonfronta siya ng nanay ko, wala. Alam mo, ang lalaki pag nagtatago talaga eh. Wala, sabi, wala. Pero hanggang bumagsak na, hanggang totally na blown up na, nagtapat na, ganoon. Ang nanay ko, nakita ko na parang mababaliw ang nanay. Kamot ng ulo ng ganyan. Parang tawa ng tawa nanay ko, parang maloloka, ganoon, dahil sa sitwasyon. Ang tingin ko, pawasak na pamilya pag gano'n eh. First time ko kasi nakita yun sa pamilya ko. Sinigawan ko tatay ko. Ano ba? Sabi ko nga. Ano ba? Sabi ko ngayon. Pero hindi ko siya minura. Sinigawan ko lang siya. Taas ako ng boses. First time ko sumigaw sa tatay ko. Inakap niya ako. Pag-akap niya sa akin, sabi niya, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Yung sitwasyong yun, ang alam ko na kasi pagkatapos doon, sabi ng tatay ko, magre-resign na ako sa trabaho. Nang magbitiw sa trabaho ang ama ni Andre, siya ang naging breadwinner ng pamilya. Ako ang unang magiging doktor sa buong angkan namin kung sakasakali. At gusto kong bigyan naman ng dignidad yung mga magulang ko. Pagkatapos niyang mag-resign, second semester, hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral. I have to work na. Buo yan, sweldo ko, binibigay ko talaga. Nagtrabaho ako una sa Rubber World, 2 linggo. Tapos doon, kasi ang hirap ng trabaho, gumagawa kami ng swelas ng sapatos, pati yung strap ng, swelas ng tsinela, saka yung strap ng tsinela. Tapos after a month, nakapasok ako ng bilang messenger. Ang sweldo ko noon, 10 pesos per day. Nabot ako ng uwi ko ng gabi, alas 6, alas 7, walang overtime. Awa ko sa sarili ko doon. Awa ko. Isang gabi sa kanyang pag-uwi, nakaengkwentro niya ang kanilang kapitbahay na pulis. Narinig ko, minumura niya nanay ko. Sabi ko, napakataas ng respeto ko sa nanay ko. Sabi ko, murahin mo na ako lahat-lahat. Wag na ako makarinig na yung mahal ko sa buhay, aapin mo gano'n. Yung pulis na yon, kinatatakutan sa lugar namin yun. Kasi pag nalalasing yun, nagpapaputok siya ng baril niya eh. Marinig ko yung mura niya sa nanay ko, ginanong ko kagad siya, minura ko siya. Pero mataas ang respeto ko sa kanya, kinikilala ko yun, parang tatay ko na yun. Pero nung i-disrespect niya nanay ko, lumaban ako. Naawat at napigilan ng kanyang mga magulang si Andre sa kanyang masamang balak. Yun na ang una at huling engkwentro niya sa kapitbahay nilang pulis. Meron na silang pinagtatalunan eh. Ganun talaga yun. Hindi siya nagpapatalo. Nagkaroon ng panibagong trabaho si Andre sa isang malaking kumpanyang distributor ng mga appliances. Naging OIC siya sa isang branch nito. Ngunit sa kanyang pag-uwi, isang gabi, nadatnan niyang wala na ang bunso nilang kapatid. Pinakamasakit. Sabi nga hanggang pinakamasakit. Nagwala ko lang. Minura ko Diyos. Minura ko siya. Hindi pwede magpadede nanay ko dahil operada siya. Ang nanay ko cesarean kasi. Walang makakatulong ang nanay ko sa pag-aalaga sa bata. So naturuan ako ng nanay ko.
Pati paggawa nga ng duyan tinuro nanay ko paano paghugas ng bote, mag-prepare ng gatas ng kapatid ko, magpaligo sa kapatid ko. So ganun katindi yung attachment ko kay Julius, yung bunso naming kapatid. Kapabayaan ng ospital ang dahilan kung bakit ang simpleng lagnat ni Julius ay nauwi sa kanyang kamatayan. Sabi ko, kung nandun ako sa ospital, susunugin ko yung ospital, pakapatayin ko yung doktor. Sabi ko ganyan. Because of so much love dun sa kapatid ko. Pinili ni Andre na magpatuloy sa buhay. Ngunit upang maibsan ang sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal na bunsong kapatid, nilakaran niya ang maling landas. Ano ang mangyayari sa buhay ni Andre? Tuluyan na ba siyang lulubog sa kumunoy ng pagdadalamhati? Sundan ang kanyang kwento bukas. Sa pagkamatay ng bunsong kapatid, ibinaling ni Andre sa bisyo ang sakit na nararamdaman. Doon ako natuto talaga uminom ng heavy drinking talaga. Kaya sa loob ng isang araw, hindi ako pwedeng hindi matutulog ng hindi kargado ng beer. Marami akong insidente ng one night stand. Lumalabas ako lang mag-isa. Lalabas na ako ng babae noon. Para bang hayok ako, addict sa babae during that time. Upang masustentuhan ang kanyang mga bisyo, nagpakasubsob sa trabaho si Andre. Dahil dito, siya'y na-promote. Ngunit kalaunan ay natutong magnakaw sa kanilang kumpanya. Humawak pa ako ng isang branch. OIC ako noon. Tapos hawak ko yung mga resibo. Natuto ko mag-fake talaga. Yung delivery receipt, yun ang ginagawa ko, official receipt. Lalagay ko lang yung pressure ron. Isang kalokohang natutunan ko doon. Yung naglalabas kami ng mga pyesa. You don't feel any consequences of what you're doing during that time. Wala Basta importante lang makaraos ako. Naging paulit-ulit na lang ang takbo ng buhay ni Andre, kung kaya't Ano klaseng buhay na to? Buti pa mamatay na lang. Just to end this life. Yung naisip po, sumagi lang naman. Hindi ko naman inisip ng papakamatay. sa gitna ng kawalan ng direksyon sa buhay, nagkaroon si Andre ng girlfriend na itinuring niyang parang asawa. May mga sexual encounter nga kasi kami. At nagbigay din yun ng paraan para mas ma-attach yung sarili ko sa kanya. Tapos minahal niya rin ako Ngunit hindi pa rin maiwanan ni Andre ang pambababae. Nagwa-one night stand pa ako nun. Yun nga yung tawag ng laman malakas Ngunit mas malakas ang tawag ng Panginoon kay Andre. Yung gabi na yun nagtataka ako, bakit parang ang lungkot-lungkot ko? Parang may wilderness, parang parang buhaghag ang pakiramdam ko. Parang may nag-uudyok lang sa akin sa damdamin ko na huwag ka nang lubas. Ang ginawa ko, naghahanap ako sa may ilalim ng kama ko. Dito ko, may Playboy magazines kasi ako ron Galing sa tatay ko sa ibang bansa. Nagtataka ako nung gabi na yun, wala akong makita. Ang pakiwari ko ay, palagi ko nilinis ng nanay ko at natanggal niya, tumayo ako ng kama, binuksan ko yung aparador ko. Meron akong kinakapa. Alam mo, nakapa ako. Naghahanap ako na anything lang Nakapa ako New Testament. Kulay red ng New Testament. Bigay pa sa mga kapatid ko na naiuwi sa bahay na ilang beses ko na rin tinry na basahin pero hindi ko maintindihan. During that night, sabi ko, pagpagiga ko sa'yo, wala akong gagawin. Binasa ko lang na ganyan. Para ko to tell you honestly, this is the first experience. Totoo pala si Jesus. Nakita ko ron. Kasi parang kapanganakan niya nabanggit Totoo pala si Jesus. Miyak ako nun. Alam pakiramdam ko, para akong lumulutang. First experience ko sa buhay ko, nakaranas ako ng ganong klase ng kapayapaan sa buhay ko. Hindi ko may paliwanag kung bakit. The following day, I was a changed man. First time ko na-experience, sabi ko, Panginoon, totoo pala. Totoo ka pala.
Pagkatapos ng tagpong iyon, unti-unting itinuwid ni Andre ang kanyang buhay. Kahit masakit at mabigat sa kalooban, tinapos ni Andre ang relasyon nila ng kanyang girlfriend. Nung nag-break kami, iyak ako ng iyak eh. Kaya lang ang simula kasi ng relasyon pag nanasa sa laman eh. Dahil nagsimula sa laman, ang relasyon nasa laman. Pero yung emosyon, minahal ko siya. Emotionally, minahal ko siya. Kaya lang, I have to give up the relationship eh. Nakilala ko na si Kristo. Magpapatuloy kaya ang pagbabago ni Andre o muling hihilahin siya ng kanyang nakaraan? Alamin ang kasagutan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Nagpatuloy ang magandang pagbabago sa buhay ni Andre. Tuluyan niyang iniwan ang nakasanayang pananampalataya upang tahakin ang tuwid na landas kasama si Kristo. Nagalit ang nanay ko sa akin. Pero yung galit na yon, panandalian lang. Kasi nakita nilang nagbago unti-unti yung buhay ko. Sa kanyang pananabik na kilalanin pa ng lubos si Kristo, tinawagan ni Andre ang matalik niyang kaibigan na si Tony na unang nakakilala sa Panginoon. Tony, gusto kong umattend ng fellowship ninyo. Nung umattend ako, that was the first and hanggang ngayon nandun pa rin ako. Ibig sabihin, napatuloy ako sa church. Magmula nang umattend ako noon, nung unang attend ko ng Saturday, tuloy-tuloy na yun, walang patid. At nung makita ko yung klase nung samahan sa yung fellowship nila, kasi doon may kamayan, brother ang tawag noon, brother, sister, naramdaman ko yung pag-ibig sa kanila. Tinalikuran na rin ni Andre ang iba pa niyang mga bisyo tulad ng pag-iinom. Tumatanggi na siya sa mga aya ng mga noon ay kainuman. Mabilis ding nawala sa kanya ang paninigarilyo. Ang malalaswang magazine naman ay hindi lang niya itinapon. Ginupit niya at sinunog niya rin ito bilang tanda ng kanyang desisyon. Ngunit, Namati na ako ng church. Kaya lang siyempre yung tawag ng laman nandun pa rin eh. So I am engaging myself to satisfy yung sexual lust ko. Nag-engage pa rin ako so much sa sin na yun. muling nakapag-abroad ang ama ni Andre, kaya tumigil sa pagtatrabaho si Andre at muling ipinagpatuloy ang pag-aaral. Ngunit hindi niya ipinagpatuloy ang pagdudoktor. Yung last semester ko sa pre-med, nangungusap ang Lord sa akin, huwag kang tumuloy ng proper, huwag kang tumuloy. Yung tatay ko na ano sa akin, nadihimula ang tatay ko sa akin. Kasi hindi ako magpapatuloy. Siya yung nagpo-provide lahat ng aking ano. And they are all prepared na magdodoktor ako. Pero hindi natuloy. Ambisyon ng isang magulang sa isang anak na hindi natuloy, masakit sa kanila yun. Sabi ng tatay ko, ano ka ba naman? Maraming pwede tumulong sa kanila. Bakit ikaw pa? Hindi nila maintindihan yun. Sabi ko lang, meron akong tawag sa Panginoon. Meron akong tawag sa Panginoon. Nag-aral ng theology si Andre ng 1 taon. Patuloy siyang nakitaan ng pagbabago ng mga kapatid kung kaya't hindi naglaon, sinuportahan na rin siya ng kanyang mga magulang. For me, that disobedience doesn't mean that I'm disrespecting them. I might have disobeyed them, pero para sa akin, hindi ko naman sila dinidisrespeto. Kasi may nakita sila sa akin na along the course of ng buhay ko noon, nakita nila talaga yung pagbabago. Nag-convince sa kanila na tama yung nilalakaran ko. Ang unang nadala ko, mga kapatid ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa dinadaluhang fellowship, nakilala ni Andre ang babaeng muling nagpatibok ng kanyang puso, si Edith. Saturday sa fellowship, nakaupo ako ganun, may kausap ako. Kasi very entertaining yung mga tao eh, mabait. May nagdaan, malalaking babae, matataas na babae. Ito yung ganyan, ayoko mapangasawa yung babae na sabi ko guys sa loob-loob ko. Siya ang unang nag-disciple sa akin. At noong tinuturuan niya ako, gumaganda siya, gumaganda. And the Lord sabi sa akin, iya, ano mapapangasawa mo? Ngunit may tawag si Andre para sa isang misyon sa Samar, kaya't buong puso siyang sumunod sa Panginoon, iniwan ang komportableng buhay at pansamantalang lumayo kay Edith. Yung Samar, isa sa pinakamahirap na lugar yun. Pinakadelikadong lugar nung panahong 1985.
Nung umalis ako pumunta ng Samar, may ministry na ako dito. Meron akong campus ministry. Meron akong 2 pamilya na pina-follow sa may Banlat, Quezon City. First time ko nakarinig na tawagin akong pastor eh. That was 1983. First time ko nakarinig, ang ganda sa damdamin. May kotse ako rito sa Lungsod. Pagdating doon, naglalaba kami, may katulong kami sa Novaliches. Sabi ko, hirap ng buhay dito, pero tinatawag ako ng Panginoon. Pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka makakatanggi. Makalipas ang ilang buwan, bumalik sa Maynila si Andre. Itinuloy niya ang nooy na udlot nilang pagtitinginan ni Edith. Napaligaw. Binibigyan ko ng ballpen yan, binibigyan ko ng Bible yan, nagpapahiwatig na ako. Hanggang dumating yung point na nagtapat na ako sa kanya. Inabot siguro ng ilang 2-3 taon bago ako nagsabi sa kanya, Edith, I love you. I'm going to marry you. Wala na yung luhod na pasing-sing-sing-sing pa. Wala na yun. Pag sinabi mo, I love you during that time, I'm going to marry you. Tapos kagad yun. Ganon kasilyado yung relasyon natin. Saan hahantong ang pag-iibigan nila Andre at Edith? Tuluyan na bang mabibitawan ni Andre ang tawag ng laman? Sundan bukas sa pagtatapos ng kanyang kwento. Naging malinaw kay Andre na ang ginagawang pagsunod niya sa tawag ng laman ay maling-mali sa harapan ng Panginoon, lalo pat siya'y naglilingkod sa kanya sa pamamagitan ng pagkanta. Noong isurrender ko yung sabi ko, Lord, sige Panginoon, tatalikuran ko itong kasalanan na ito. Itong sexual immorality sa isip ko, sa kilos ko. Pero bumukas ang naging magliwanag. Kasi parang naging very klaro sa akin na yung deliverance ko roon from that sin, coupled with yung renewing of the mind. Nagbunga ang panalangin ni Andre. Sa tulong ng Diyos, tuluyan siyang nakawala sa bitag ng tawag ng laman. Natutong rumispeto si Andre sa mga kababaihan. Tinanggap siya ni Edith na walang pag-alinlangan. At sila'y ikinasal. Hinarap ni Andre sa altar si Edith ng malinis at buong buo. At pagkatapos ng kanilang kasal, naging malinaw kay Andre ang bumalik ulit sa Samar para magmisyon kahit na ito'y napakadelikado at pwede din nilang ikamatay. Sabi ko, parang hindi pa panahon. Pero may threat na kami. Kaming susunod na dudukutin. May fear, somehow. Kasama ko na yung misis ko si Edith. Pero hindi kami umalis. Tumayo lang kami ron. Prayer lang, puro prayer. Alam ko naman, anytime pwedeng humarap ang kamatayan sa atin. Pero at that point in time, I was still young. And the Lord, hindi pa naman namin panahon Kaya pinreserve pa rin ng Lord yung buhay namin. Naging tapat ang Panginoon kay Andre at sa kanyang asawang si Edith. Biniyayaan naman sila ng anak. Ang pangalan niya, Abigail. Ang ibig sabihin niyan, Father's Joy. Nung makita ko siya nun, tuwa talaga ako. Alam, bilang sa tatay, may plano ka na sa kanya, worship leader yan, ganyan. Ngunit makalipas ang 15 buwan, ang tuwang naramdaman ni Andre sa pagdating ng kanilang anak ay napalitan ng pangamba. Bigla kong nakita nung habang siya ay nakahiga sa kama, nangitim siya, kinabahan ako. Tapos after some time, nangitim uli siya. Nawala. Nangitim uli siya. During that night, lumalaki siya na hyperactive siya, hyper. Yung lakad lang ng lakad, ganoon. Because of yung attack ng mga seizures niya, which is, ang sabi ng doktor, idiopathic. Walang pinagmumulan. Well, of course, ang atake niyan palagi, prayer. Lord, anong kasalanan ng nagawa ko bilang isang tatay o bilang isang lalaki? Alam mo, naging mensahe ng Panginoon sa akin, this is my way for you because I am preparing you. It's a preparation for God. It's not actually, hindi ito disiplina sa amin, kundi God's preparing us for a bigger purpose sa buhay namin sa mundong ito. Sa kabila ng pasanin sa anak, sinunod ni Andre ang kanyang puso, ang magmisyon sa mga tribo dito sa Pilipinas. Sila'y nagmisyon sa Bukidnon na kamuntikan na niyang ikamatay habang sila'y tumatawid sa isang falls. Nilalayan ko yung bata. Nilalayan ko siya. Hanggang kami nila yung nasa huli.
Yung dadaanan namin, ano lang, foot trail na nasa gilid ng bundok. Nung ako dadaan, wala na siyang dadaanan. Yung isang pastor na taga-bundok doon sabi, "Pastor, tumalon ka na." Sabi ko, "Pastor, hindi ko na kaya." Sabi ko, pagod na ako. Ang laki ng backpack ko eh. Sabi ko, alam mo ginawa ko, no? Sabi ko, Panginoon, sabi ko, kung tulungan mo ako, Panginoon. Tumalon ako. Pagtalon ko ngayon, parang may umano sa pit ko. Parang may mawak. Nakatalon ako. Ano na yan, hindi yung false eh. Puro bato yan, kumukulo yung bato. Oh. Kung nahulog ako ron, patay kagad ako. I saw the intervention of God. Sabi ko, Panginoon, salamat po. Maraming salamat. Taong 2000, habang nagdadalamhati pa sa pagpanaw ng kanyang ama, umakyat naman si Andre sa mga Matigsalug tribe upang gabayan ang iba pang mga missionaries. Muling nanganib ang buhay niya dahil sa malaria. Napakahirap. Dumating sa punto na parang hinahaluka yung tiyan ko. Yung ulo ko parang binibiyak. Na yung sakit ko ay Plasmodium vivax. Yung second deadliest ng malaria. Mayat ako nun ng gusto. Payat ako nun. Tututunan ko kasi pag may mga ganyan, may mga crisis, the more I will really hold on. It's a process wherein the Lord will increase your faith. Will strengthen you. Though outwardly, sabi sa Bible, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed daily. So we fix our eyes not on what is seen but what is unseen. Tuluyan ngang pinangalagaan ng Panginoon si Andre at ang kanyang pamilya. Naging malinaw na sa kanya ang purpose ng Diyos sa pagpapalaki ng kanilang panganay na anak na si Abigail na mayroong special needs. Normal pag tinignan mo siya. Pag nagsalita na lang siya, saka mo malalaman, there is something wrong sa development. I saw it now. Dalawang purpose. Una, para yung aming paa palagi nakatapak sa lupa. No more room for pride to creep in you. Palagi ka lang nakakapit palagi sa Kanya. Pangalawa, dahil sa church, we have to love them. No matter what and how these people live. Dinevelop ng Lord yung pagiging pastor namin. And that is, ang anak ko, ang object lesson, wherein dapat siyang mahalin dahil anak ko siya. Sa ngayon, naglilingkod sa Panginoon ang buong pamilya ni Andre. Siya rin ay isang pastor na masaya at masigasig na nangunguna sa kanyang pamilya at simbahan sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. God is so loving and caring and faithful. Kasi kahit na maraming problema dumating, even now we are facing that kind of problem with our child. Hindi kami pinabayaan ng Diyos sa buhay namin. He's so good. He's good all the time.